Yung santo na nais kong ikwento sa iyo ay si Santo Benito Jose Labre. Ipinanganak siya sa kalagitnaan ng 1700s sa Pransya. Siya ang panganay na anak sa isang pamilya na may 15 na miyembro at ang kanyang pinakamimithi ay maging pari. Mayroon siyang tiyuhin na pari na tumutulong sa kanya sa hangaring ito. Sa simula ang kanyang mga magulang ay tutol. Akala nila ay masyado pang bata. Sinubukan niyang pumasok sa seminaryo sa edad na 16. Sa wakas sa edad na 18 sumali siya sa kanyang unang relihiyosong komunidad, pinapaalis siya. Isang malaking pagkabigla para sa kanya at malungkot para sa kanya. Pagkaraan ng ilang panahon, pumunta siya sa isa pang relihiyosong komunidad, ngunit pinakiusapan din siyang umalis, kaya't pumunta siya sa isa pa at muli siyang pinakiusapan na umalis. Kaya't ang kanyang naging desisyon ay maglakbay sa buong Europa mula sa isang dambana patungo sa isa pa. Natutulog siya sa kahit anong lugar na hindi makakaabala sa mga tao. Nakikita siya ng mga tao. Hindi mo maiiwasang mapansin ang isang taong naglalakad sa mga kalye. At tinutukso siya ng mga bata, binabato nila siya ng mga bato. At tinanggap ito ni Benito sa isang sakripisyal na paraan upang magbayad sala para sa pagtanggi na naramdaman ni Jesus. At nagsimula siyang makilala sa isang mistikal na antas ang pagtanggi na naranasan ng ating Panginoon. Alam niya na siya ay naiiba sa iba at na siya ay madalas na kadalasang tinatanggihan ng lipunan, kaya hindi siya nagreklamo o umiyak tungkol dito. Hindi niya inilagay ang sarili sa kalungkutan dahil dito, ngunit kumapit kay Kristo, ang mistikal na Kristo, at nakilala sa banal na nilalang na dumating sa lupa na kanyang nilikha at tinanggihan ng kanyang mga nilalang. Ang kanyang espiritualidad ng pakikiisa sa pagtanggi kay Kristo ay napakalalim na kahit ang mga pulgas sa kanyang katawan ay hindi niya tinatanggal. Hinahayaan niya ang mga insekto na kumain sa kanya, na inisin ang kanyang laman bilang isang paraan upang mas mapalapit sa pagkakakilanlan sa ganap na tinanggihang Kristo. Ang Kristo na ang buhay ay pinaalis at pinatay ng mga nilalang na kanyang ginawa. Naglakbay siya mula sa isang dambana patungo sa isa pa sa buong Europa at sa huli ay nanirahan sa Roma. Namuhay siya pulubi, namamalimos siya para sa pagkain at anumang ibinibigay. Ibinibigay ang natitira sa iba pang mahihirap. Kapag siya ay nasa simbahan, makikita siya ng mga tao na lubos na nakatuon sa panalangin. Siya ay may napakayamang espiritual na buhay at nagkaroon ng malaking debosyon sa ating ina at malaking debosyon sa ating Panginoon sa banal na sakramento. Sa katunayan, tinawag siyang tao ng 40 oras na debosyon noong siya ay nasa Italia. Upang makarating mula sa kanyang pinapahingahan tuwing gabi patungo sa isang partikular na dambana na kanyang kinagigiliwan sa loob ng Roma, dumadaan siya sa Piazza Navona, isa sa mga pinakatanyag na plaza sa Roma. May isang bully, isang individual na makikita siya araw-araw at gagawin ang lahat para bugbugin siya. At gayon pa man, ipinagpatuloy ni Santo Benito Jose Labre ang paglalakbay na iyon araw-araw at hindi niya hinayaan na ang mga pambubugbog na natatanggap niya ay makapigil sa kanyang landas. Ngayon, bakit niya ginagawa iyon? Sa isang banda, ito ay isa pang paraan upang makilala ang pagtanggi kay Kristo. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya na ipapahayag ng Diyos sa bully na ito ang kawalang saysay ng kanyang ginawa. Sa katunayan, iyon nga ang nangyari. Ang kanyang matiising pagtanggap sa kawalang katarungan ay nagresulta sa pagbabago ng puso ng tao. Namatay si Santo Benito Jose Labre sa edad na 35. Namatay siya sa Roma. Namatay siya sa simbahan ng Santa Maria ai Monte na hindi kalayuan sa Colosseum kung saan siya natulog ng maraming gabi. Siya ay namatay na may malalim na reputasyon ng kabanalan. Siya ay isang dakilang kaibigan sa iba pang mga tao sa lansangan. Sa maraming pagkakataon nagawa niyang paramihin ang pagkain sa kanilang harapan. Kukuha siya ng mangkok ng mga gisantes
Bigla na lang ang mangkok ng mga gisantes, kakainin niya, magkakaroon ng sapat para ilagay sa mangkok ng bawat pulubi na dumating. Isang taong walang pangalan na namuhay sa kalye ng Roma. Maraming mga kardinal ang dumalo sa kanyang libing at halos 150 na mga himala ang naitala sa 3 buwan pagkatapos ng kanyang kamatayan na naganap sa kanyang libingan. At ang kanyang libingan ay isang bagay ng kaluwalhatian. Ito ay nasa loob ng simbahan ng Santa Maria ay Monte. Para sa akin, ito talaga ang napakagandang pinakamagandang libingan ng sino man sa Roma. Ito ay inukit mula sa marmol, mula sa solidong marmol, ang mga intricacies ng katawan ni Santo Benito Joselabre. Makikita mo ang kanyang katawan na payat at nanghihina dahil sa kanyang paglalakad, ngunit dahil sa malnutrisyon, nakahiga sa mga unan at lumilikha ng isang magandang tanawin ng kaluwalhatian at kayamanan na nasa kanyang panloob na buhay. Yung debosyon, pagkakaibigan at pagmamahal ng Diyos na nagdala sa kanya at laging nagniningning sa loob niya habang siya ay naglalakbay at namumuhay araw-araw. Tawagin natin si Santo Benito Joselabre. Tingnan natin siya bilang ating kaibigan at tagapamagitan. Santo Benito Joselabre, ipanalangin mo kami